People of the internet. People of the world. Kamusta kayong lahat? All over the world, mga kaibigan namin. Ito nga ulit, nagbabalik kami sa second episode ng after a long hiatus. And we're happy to be back here sa ating kwentuhan at inyong napiling, anong tawag dyan? Background noise. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At welcome sa Tamang Usapan. Usapang May Tama. Ayan, at least medyo nagagampanan na po namin yung aming pangako na paunti-unti ay maging regular. Oo. Ganito pala kahirap yung commitment. Kaya pala, sakto mag-Halloween. Maganda raw na costume yun eh. Commitment. Marami raw natatakot dun eh. Parang meron akong nakitang post ng kaibigan ko na parang same talaga? thought. Ano sabi? Yun daw, parang nakakatakot na costume, commitment daw. Ako parang kilala mo rin yun. Hindi ko pa nakita yung post. Kaya hindi ko kilala kung sino. Mag-shoutout na lang ako kapag if you know, you know. Siyempre. Ayun na nga. Sa nagdaang linggo, obviously, hindi kami napag-record last week, di ba? Kung may nakapansin. Maski kami, hindi naman namin napansin din. So, safe. Noong nakaraang linggo, what we were talking, hindi kami nag-record pala ni Lennon, pero sa connectivity ko kasi na internet, no? Kaya nagkwentuhan tayo ng technical problems. Pero apparently, ang daming bagong balita nung nakaraang linggo. And that includes may bago ng obispo ang Cubao. Tapos si Cardinal Bishop Ambo, Cardinal na by December 8. Madami na na-unearth na bunga ng investigasyon sa Senado at sa House of Representatives. So dami ng mga may mga anak ng Diyos na magiging tatakbong senador. Yung mga ganon, no? Dami, ganap. Kaya mahirap kung manalo din kasi kapag dati appointed ka lang eh. Ngayon elected na. Elected ka na, diba? Son of somebody. What to make of this noon? Meron ako nabasa, yung hindi ko siya natapos pero naging sikat na movie yan The Shoes of the Fisherman. Oo, pre, magandang movie yan. Natapos ko yan. Movie yung basa, hindi ko alam kung nabasa. Libro kami niyan dati nung nasa loob pa ako. May isa lang yung naalala ko doon. Actually, hindi yung main plot. Kasi yung main plot, napanood ko naman sa sine. It was during the papal procession nung kokoronahan na si Kirill. Parang naglaan yung author doon ng ample na description kung paano nag-work daw ang discernment. But amid all the pomps and circumstance, amid all the noise, no? Sa kabila ng mga ingay ng parada, the cheer of the crowds, the solemnity of whatsoever, nandun daw yung superior general ng mga Jesuits. Just simply attuned with the spirit of discernment. He was just there, silently observing everything while immersing himself into the silence. So, sa mga nangyayari ngayon nun, it's really hard to be silent. Pero ano ba yung silence when it comes to spirituality nun?
Ikaw naman ang theologian sa atin. Ako ba? Kumbaga ibig ko sabihin sabi kasi 'di ba, we should not remain silent. Oo, 'di ba? Laging Dapat, tayo ay, maging aktibo. proaktibo, Yeah. maging aktibo, maging mulat, Mag-ingay maging, ka, 'di ba? May mga nagsasabi, mag-ingay ka. oo. At, kung ikaw ay namulat na, kasalanan na ang, pumikit. So, kailangan kumilos, kailangan mag-ingay, kailangan na marinig ang iyong tinig. Samantalang meron ding isang uri ng silence naman na, yun nga, yung sinasabi ng Desiderata, "Go placidly amid the noise and haste, and realize what peace there lies in silence." Yung parang gano'n, 'no, yung, merong kapayapaan na nasa katahimikan. Literal na silence kasi is tahimik, quietude. May difference ba 'yan nun sa ano, maski daw sa Silence tsaka quietude. 'di ba? Ewan ko, hindi po ako expert sa spirituality, pero siguro kung ako ang tatanungin, ang pinagkaiba ay yung quietude, yung pagiging quiet, kasi pareho sa Tagalog, katahimikan. Ay yung ano lang, absence lang nung noise, 'no? Parang tahimik, okay, walang maingay. Pero I think silence is much deeper, na you can be in silence amidst the noise of everyone and everything around you. Kahit na ang daming nangyayari, kahit na ang gulo-gulo na, you can still be at home in the silence of your heart, no? I think it takes courage, it takes practice din para ma-attune ka sa silence na ganun. Kasi yung quietude lang, madali yun. Alis ka lang dun sa dun sa kung nasaan yung ingay. Pero yung silence, I think ay mas mahirap. Lalo na ngayon kasi tama kasi ang daming ingay, ang daming nagaganap, tapos yung mundo natin parang ang bilis, di ba? Ang daming stress. Ang daming tao na parang kinakain ka ng buhay, di ba? Parang minsan may isip mo, bata ako, gusto kong lumaki, ngayong matanda na ako. Parang nagsisisi akong lumaki ako. Di ba? Dahil yan sa stress na ganyan. And silence can be abused, Halimbawa, you're not speaking. You choose to be silent. Then all the while, you're just enjoying yourself. Or of course, kung spirituality pag-usapan natin, you deliberately choose silence. And here comes all the attacks, yung mga paninira sa'yo, halimbawa, or yung, yun nga, the more you become silent, the more you hear the noises. Ewan ko wala naman tayong ganung filtering machine sa utak natin, no, sa sistema natin. Pero bakit ko 'to sinasabi? Kasi para sa isang taong tulad ko na trabahador, wala unlike sa structure ng seminaryo, may nakalaan talaga doon. Sa constitution ng mga passionists 1 hour ang minimum diyan. Kaya sa formation 30-30. 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi. Yung minimum talaga. Bare minimum, oo. Minsan nga kahit nga among the religious communities, pag sumusobra ka sa silence, lilibaking ka rin ng mga kapatid mo kasi boy, OA naman. Oo, di ba? Kapag, Mga ganyan mga side comments. Oo, marami kang naririnig. Ba't ko 'to kasi napapansin ko, napakataas nung need sa silence, pero napakataas din yung resistance kasi pag parang na-associate yung silence sa passivity.
Yan. Tama. Iba yun. Iba pala yung Yung ba pa ayun, yun? may pangatlo ng variable. Iba yung silence, iba yung quietude, iba yung passivity. So, itong napakalawak ito na usapin. Pero ang attempt ko dito kaya ako ito nababanggit, especially para sa mga kaibigan nating nakikinig, napaka-rich ng silence para kung ma-exploit lang natin, ano ba ang Tagalog na exploit na hindi naman masama pakinggan, hindi krimen. Kung ating malalasap lang, no, yung, kasi ang exploit kasi is pagsamantalahan pangit naman pakinggan. Pero kung ating ima-maximize yung ma, mararanasan, ma-experience, ano ba tawag dyan, talagang namnamin yung silence, it makes a lot of difference. Sa experience ko, no, kapag na-overwhelm na ako, hindi ko alam, parang grasya na rin din ng, ng nasa taas kasi parang medyo meron kang automatic na Parang mechanism sa loob defense mo na mechanism, no? overwhelmed na ako. Oo, parang overwhelmed na ako, kailangan ko ng paano yung mga wala, Exactly. 'di ba? And kapag nandun ka na, paano mo siya i-ha-handle kasi sila no'n, ikaw siguro no'n, puwede mo i-share siguro experience mo. Pero personally ako, if I may start, Go. nakakabaliw din in the sense na lahat kasi maririnig mo, lahat ng inner thoughts mo, yung emotions mo, yung problema mo, then there comes the temptations, tapos there comes the worries, yung anxieties mo about your family. Kung nasa loob ng seminaryo, una mo talagang iisipin kamusta sila sa bahay. Tapos kung anong ulam mamaya. Tapos may indoor recreation paano ka mauunang matapos maghugas ng plato para makapagbilyar ka. Yan. Mga mundane, no? Mundane. Yeah. Tsaka pag nag-silence ba totally ba para kang out of this world. Diba? Yan yung mga pwede nating talakayin dito. Ang haba nitong intro na to, pero Intro pa lang ba to? oo. Pero kasi parang tawag dito, sineset natin yung tone na ito yung concerns. So kapag we're trying to incorporate or pag-usapin natin yung mundane, yung makamundo sa hindi makamundo. Ayun. So muli, ito po si Russell. Salamat po sa lang. intro. Pero tama naman na I think more than ever, mas importante yung pag-usapan yung kahalagahan niya ng silence at nung lugar niya sa sa mundo natin ngayon, no? Sa actuality. Kasi nga katulad nga ng lagi nating dinidiin dito sa tamang usapan. We are living in a society na mabilis, ang daming nagbabago, yung mga in trend ngayon ay kinabukasan laos na kasi may bago na. Yung ating preference ay yung mga instant, no? Instant noodles, instant coffee, di ba? Mas masarap naman talaga yung tunay na kape, pero instant coffee kasi mabilis. And ang daming nagaganap, no? Ang daming ingay. Pagka maraming nagaganap, may ingay Kasi activity yun So wala nang masama sa activities. Pero dahil din sa sobrang dami ng activities, I think more than ever sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, itong panahon natin ng mas maraming activities, mas maraming information na
pamanhik papunta diyan, nakalimutan ko yung term, pamintig pababa, parang gano'n ba? So, panik pala, Panik Panahog. nabobolan, hindi ko na alam yung mga terms. So, yun, 'di ba? So, may pabalik-balik na, na parang ano yan, parang laro ng ano, badminton o kaya ng tennis, yung information ay pabalik-balik dun sa court. So, at ang bilis. So, bumubuo yun ngayon ng ingay, no? So, I think yung isa yan sa sanhi ng maraming mga depression, stress, at marami pang bagay, no, na sakit kung tutuusin, totoo naman, sakit ng modern human person. So, napaka-importante na pag-usapan natin itong silence. Paano ba natin 'to ma-achieve, no? Siguro ang una, pre, na dapat nating i-ano, kanina pinag-usapan na natin, ano ba ang silence, tapos nabanggit mo yung quietude, nabanggit mo yung passivity, di ba? Ewan ko, nabasa mo na ba yung libro ni Cardinal Sarah? Hindi ko pa yung nabasa rin pero may libro siyang maganda tungkol sa sa silence. Parang nakalimutan yung Hindi title. pa. Wala, hindi na ako nakapagbasa ngayon. Ako rin, Wala. pinipilit ko rin sarili. Nababasa. Pero yun nga yung problem kasi ngayon mapapansin mo sa mga article sa internet, nakalagay dyan na meron ng ano ba tawag dyan, preview na 2-minute read, 5-minute kasi hindi ka read. na hindi ka na sanay na magbasa ng Kasi condition ng tao, hindi na tuned sa sa mindful reading o yung long term, ba tawag dyan, pang matagalan na pagbabasa. Pag makita nila, mahaba Diba? masyado. Parang commitment lang. I was working for quite some time now sa more on the administrative side ng opisina. Kapag boss, you have to prepare an executive summary. 2-minute read. Less, barely. Kasi kung depende sa pages ng report mo. Kasi yung report, if a report is something too lengthy, one full page ng summary. Pero kung konti lang naman, half page lang ang requirement. Just really have to give them. Then if there's something that needs action, syempre of course, lalagay mo na doon agad sa executive summary. Kasi the bosses don't have time to read. No? Sa dami ng dapat nilang basahin. Sabi nila. Pero yun yung point. It's a totally different pathway. Parang yun ang punto nitong kwentuhan natin ngayon, pare. Yung, ito kasi way of the world. Pero the way of the world is not always the right way. And so, Jesus is offering Christianity is offering another pathway. The way of the Spirit, spirituality is offering another pathway. It's a little bit different, but it's worthwhile. And it does not necessarily disrupt or distract your humane or yung mundane na aspects mo, but rather enriches it. Diba? Ako, I remember when we were still philosophy students, I so appreciate Thursday is my day. Kasi Thursday ang schedule namin ng Eucharistic Adoration. 1 oras ang meditation. Thursday yung Day of the Eucharist So, yan ginagawa ko dati, Day of the Eucharist yan. Kasi Webe Santo nga Doon ko binabato ngayon sa Panginoon yung mga idea ko sa thesis. Magandang gawain po yan, ha? Kasi sa sobrang takot ko mag-silence kasi pag nag-ano ka nga, engage ka sa silence, parang Diyos ko, lahat naiisip mo, lahat ng klase ng problema. Nag-overthink ka, na-anxious ka, and nobody was guiding you during the time.
Talagang imposed yun. I mean, not in a bad way. I mean, of course, seminary formation always means well. Pero naabutan namin siya as a system eh. System and process na yan ng seminary formation. Who are we to question during the time? So nakalagay sa horarium yun, schedule yun eh. So after ng, ano ba yun, kailan ba nagtatapos yung ano? Basta integrated yun. Kasi Integrated. hindi na tayo mahilig sa instant. Mahilig tayo sa integrated. Integrated loads Oh, with diba? mass. Integrated vespers with tawag dyan, Duration. Eucharistic adoration. Holy Hour pala, Holy Hour. Integrated morning prayer with office of readings. Basta, diba? Ay tayo siya integrated. Kasi kapag ginawa mo ng maghiwalay, halos 5 minutes lang naman din yung diferensya, pero integrated. Ang dating nga kasi unnecessary repetition daw. Pero I mean, if we can just address that, walang integrated kung we follow the proper timing. Kasi yung OR naman, yung Office of Readings, originally Matins man yan. Matins is prayed differently. So it's usually at the very beginning of the day. Alas 4, alas 3 ng umaga. I remember every Friday, we pray Matins in the novitiate. Dito pre, di ba, dahil late nga kami dito, di ba? So, loads, no, ng mga alas 7, ganyan. Yung mga, late kami dito kasi nagla-lunch kami dito ng alas 2 eh. Sa monastery ng mga Benedictines kung saan kami nagre-retreat, ang matins nila, alas 6 ng umaga. Ng umaga. Tapos ang loads ay alas 8. Kasi after nun, 8:30 ang breakfast eh. So, ganun lang. Wala lang, share ko lang yan. Pero pre, maganda yan. Pero masarap ang matins. Grabe yung pagka... Masarap ang matins kasi yun yung literal na yung parang slogan nga ng matins eh. Habang tulog ang mundo, gising ka. Para magdasal. Napakagandang niyan. Napakagandang prayer. So, yan na. Mga contemplatives ayan, tulad niyan, Benedictines. Kami, mga sister siya, nuns, doon sa South Cotabato. Ang matins sila may nocturnes yan kapag solemnities and feast. So, ibang setup. Talaga traditional talaga na may nocturne. Ibig sabihin, ibang set ng prayers yun. Malata mo kasi yung yung mga sa prayers, especially sa mga monastic congregations, communities, malata mo na hindi sila nagmamadali at mas ma-appreciate mo yun. Totoo yan. Kaysa yung normal na prayers namin na nagmamadalian. Tanda mo yung mga bata tayo, di ba? Pag maglaro-rosaryo sa parokya, ano pa lang, Abaginong Maria pa lang, sumasagot na yung sa Santa Maria ng Diyos. Totoo yan. Totoo yan. Kahit naman sa traditions ng formations, iba yung naalala ko, na-culture shock ako dati sa Calalenon. Matenda ko ng prayer nila. Nagmamadali silang lalo na pag kabisado mo na. As it was ibigin sa... Yan ang nakakatakot kapag kabisado mo. Pagka naging na siya. Pero pre, maganda yan. Nandiyan na rin naman tayo. Pinag-uusapan na natin yung practice, no? Kita na natin ngayon yung kahalagahan ng... Nire-regulate ni Lennon yung usapan kasi saan-saan na napunta. Pero nakita na natin, di ba? Napag-usapan na natin bakit kailangan natin ng silence sa mundong maingay ngayon. Before tayo pumunta sa practice, may gusto ko sanang i-comment ko lang yun yung kanina nung may nabanggit ka yung tungkol sa yung sa mga executive na di ba, na report yan. I think yan sabi nga nung philosopher, nung German-Korean philosopher na si Byung-Chul Han. Yan, sintomas yan ng ating very di nga lang capitalistic talagang very ang term niya ay transparent society, hyper transparent society, na ang
pinakakailangan mo ay yung productivity. Pag hindi ka productive, wala kang kwenta. So, hindi ka ano. So, kaya kailangan palagi yung mabilis, kailangan palagi executive format or integrated, di ba? Anyways, side comments lang yan. Balik tayo dun sa sinasabi ko na ano. Go. Hindi, dudugtungan ko yan. Siyempre, dahil ito ay tamang usapang may tama. Hindi naman tayo mga komentarista lang dito ng reliyon. Even sa ano daw scientific studies show that if you pace a little slower, chances are that you tend to live longer than others who are always fast-paced. Exactly, di ba? Naalala ko yan circa 2009 sa bridge ng Bikutan Teka. kailangan mabilis kang maglakad kasi maho-hold up ka pag mabagal ka dun Yung sa may ano? Oo. Papuntang SM Bikutan. Talagang nagmamadali ang mga tao doon uso ang overtake doon ng tao. Hindi lang sasakyan. Yung kaklase ko dati na hold up siya. Yung dala niyang McFloat yung kinuha. Oo. Totoo yan. Tapos may ganun tayong tendency na kailangan tayo laging nauuna. Meron tayong kultura na dapat tayo mauna. Ito ay reflection ng isang society na tumatandang paurong. Oo, ganun. Kasi kung mapansin mo, meron, babalik naman tayo sa seminary, naman ang point of reference sa ating dalawa. Meron kaming pare na lagi siyang nakakantsawan na pagbubulong-bulungan, nagagamit siya na biro. Kasi talagang he's trying to live out yung silence and yung yung dispositive na attitude na lagi siyang disposed sa silence. Napakabagal maglakad. As in, mabagal, parang sloth. And towering na pare, matangkad na naging superior namin So yung mga nakikinig dito na nakasama ko sa kilala nila. Angkad, laking tao pero grabe. Sinabuhay niya, lagay niya talaga sa lahat ng aspekto ng buhay niya yung Oo. Tapos sa mga biro nila, binibiro nga daw nila na nasusunog na daw yung sinaing. Talagang sabi, nasusunog. Ganun daw magsalita. Bagal talaga. So nakakaantok, kung mahumilis nakakaantok. Pero kung babalikan mo doon sa, yun nga sa scientific skibidi, parang iba nga kasi kapag lagi ka mauna ka mamatay talaga. Madali ka Hindi ko. May kilala ako, mabilis talaga magmisa. Yun, nauna talaga. Hindi, walang kasi talaga, yun ibig sabihin may times na kailangan talaga madali tayo. Oo. Kaya tawag niya sa military, snappy. Dapat snappy ka Pero yun nga rin yung downside ng snappy. Kaya nga snappy, so may mabilis ka mag-snap nag-snap ka. Kaya kailangan, nandun pa rin dapat. Snappy ka, pero may moderation. Tsaka reflect pa rin. Oo, ang kung naman ng snappy, hindi naman lousy. Dapat ang opposite ng snappy, hindi siya lousy. It should be in a different perspective. Meditative. Discerning. Collective. Dati talaga, ewan ko, yun kasi yung effect sa atin ng kultura. Ito, last na example. Ako, even until now, masasabi ko, whenever I need answers, I want it pronto. Ayoko nang nabibitin. Kapag may naisip ako, tapos sa tingin ko naman, everything clears out, wala namang gagawin masama, wala namang krimen, wala namang hindi naman kasalanan. Whenever I want something, gusto kong bumili ng ganito, tapos I have the resources, then everything clears out nga. Gusto ko makuha ko agad yun. When I want it,
when I want it, parang gano'n. Gusto ko kuha yun. Now, there was a time I was assisting at mass, yung former rector ko. Ngayon merong pinadaan na tanong na requires a decision. So, tinanong ko siya during the liturgy of the word readings. Di nakaupo kami. So, somebody passed the message. Tinanong ko, Father, if I may, tetra, blah, blah, blah. Ito yung ano. Tumingin lang sa akin, di sumagot. Ayun siya, tapos walang sagot, walang tango, wala. Nag-anglish ka nun. Tapos I was panicking inside. I was panicking, I was anxious, di ang pakali the whole mass. Sumagot sa akin, tapos na yung post-communion. Diyos ka po, misa. Di ba? Doon ako naka-realize na, no, it's not always when you want it, where you want it. Ayun, kaya babalik na tayo dun sa main point ng kwentuhang ito. Bakit importante na meron kang paglalaan ng time for silence? Una kasi, it's a way of acknowledging na hindi ikaw ang sentro ng mundo. Yun. No? Kasi nga, yung tendency nga natin, kapag masyado tayo mabilis, wala tayo ibang inisip kasi kundi sarili natin. Tulad niyan, mamadali ka. Mamadali ka. Naglalakad nga tayo. Sige, set up natin yung footbridge ng... Iniisip mo lang sarili mo, hindi ka mabangga, hindi ka ma-hold up, hindi ka makabangga. Hindi ka mabangga, hindi ka makabangga, hindi ka ma-hold up, hindi ka mahulog, of course. Hindi ka madulas kasi madulas yan eh. Kahit walang ulan, madulas dyan. Grabe. Tirik ang araw, madulas kasi makintab na yung bakal. Kakakaskas ng mga sapatos, tsinelas, kita mo na, pwede ka naman alamin sa bakal eh. Damor, pag maulan, kasi kadiri yung putik nung pataas eh. Diba? So, lalo na pag pababa ka, ayaw mo naman mauna ka diretso sa tricycle, di ba? Sorry yung inside ano yun, mga taga-bikutan lang mga kagets. Search na lang po kapag search na siguro Bottom line, sarili mo niisip mo eh. Pero kapag silence, you are setting yourself na nagtitake ka ng konting atras and you become the observer of what's happening, what's going on. Oo nga no, with all these fake news, tapos mga political propaganda, mga siraan dito, siraan doon. Hindi mo na alam ngayon kung ano ang totoo. Kung ang... parang 3 years ago, best friends sila. Tapos ngayon, hindi na raw sila friends. Diba? Daming nagbe-break. Oo, parang nanaloko ba ako nito? Parang tinatawag natin dito, budol. Budol ba ako? And of course, politics plays a crucial role in not only in developing a nation, hindi lang nation building yan. Even personality building, yung pagkatao natin, politics shapes it. Hindi naman pwedeng lukewarm ka, hindi ka pwedeng neutral kasi pag neutral ka, you're always siding with what is with the power. Paano naman yung oppressed? Paano yung underprivileged, yung marginalized? Diba? Kung may sense of justice ka, may sense of compassion. Mga ganung bagay, ma-re-review mo yung value system mo. So, ngayon, papasok tayo dun sa practice ng silence. Paano ba pre? Paano hindi naman siguro medyo matinding tanong yung paano ma-achieve yung silence. Siguro sa practical life, no? Pare, stress ka na ang ingay-ingay na daming nagaganap, no? So, stress ka, maybe you are depressed, maybe you are just wanting to quit it all. Kasi parang grabe, overwhelmed. Yun yung term. No, overwhelmed ka. Paano pre, practically, paano mag-meditate? Paano
to enter into that sanctuary of silence, no, from within. Yeah, that's one thing. Actually, silence is a very natural thing. Once you stop any activity, yun yung magfi-feel yung silence. Now, what to do with that silence? Yun nga, nabanggit mo. There is always meditation. And the meditation is an active action. Action Ayan, yan nasasagutan meditation. natin dyan yun, hindi yan siya passivity. Kasi active siya eh. Yeah. It's a way of processing, no? Pinaprocess mo yung silence, no? Well, the easiest answer talaga is to be dead. Kasi, I mean, yun nga eh, diba, sabi nga ni Brad Pitt although joke siya, pero kung susuriin mo siya in a linguistic, parang sa linguistical na aspect. Baliktad daw yung sabi niya sa joke niya sa punchline niya pala. Baliktad daw yung tawag doon? Idioma yun, di ba? Idiom. Baliktad yung idiom natin sa nagpapakasal sa namatay. Kasi ang idiom natin kapag may nagpapakasal is what? Nagpapasakal? Lumugar sa tahimik. Oo. Di ba lumugar na sa tahimik si ganito? Oo. Tapos pag namatay, sumakabilang buhay. Baliktad daw yun. Dapat, pag nagpakasal, sumakabilang buhay. Kasi from single life to married life. Oh. Sumakabilang buhay na yun Okay. Another life yun married life. Pag lumukar sa tahimik, lumukar talaga sa patay na Okay Okay, cemetery, tahimik diba? Kaya alien tayo doon. Yan ang pero yun yung bottom line doon. Well, either literally or figuratively, you can always translate it. Depende sa disposition mo. Pero hindi kami nagpo-promote dito ng Hindi kami pinopromote yan. Kumbaga ang bottom line, ang bottom line dito, nung sinabi ko, kaya, it's to be dead into the world. Okay. Even Heidegger kung sa philosophy, di ba? Being towards death. Hindi naman hindi man literal na death na talagang take your life. Hindi yun. Maling yun. Hindi yun yung point. Being dead means with all these happenings, happiness, yung mga kaguluhan, you can always turn that off and you just focus with anong meron sa'yo. Kasi only after gaining such control can you finally be able to let it go. Okay. So, medyo ito mga keywords na natin siya, no? Mind you, hindi naman ako personally, sila yun naman, may disclaimer din. Hindi naman kami hindi kami nagki-claim ng authority o mastery o wala. The last time na lumugar ako sa tahimik, nagpasama ako. Diba? Sinasabi ko lang to based sa mga natutunan namin, sa tinuro sa amin, sa pagkaalala namin. So baka mali kami ng pagkaintindi din. So please bear with us, kung ano man. Pero yun nga, sinasabi nga doon, you have to let go of the control. Yeah. Kasi yung mind natin, yung isip natin, we are control freaks. Wala lang, hindi lang certain personalities ang control freaks. As humans ourselves, control freaks tayo Kaya nga, marami tayong problema sa relationships. Kasi, we want to be in control. But silence is something na parang dagat. Wala, hindi mo yan control
Pag umalon yan bigla, wala na. Lumubog ka dyan, wala na. Ganun din ang silence. Hindi siya nabebend according to what you want. You can only navigate through. Siguro, yun, analogy. Ngayon lang pumasok sa isip ko. Pero yun yung point doon. Kapag nilet go mo yung control, mas ma-appreciate mo kung sino yung in control talaga. Yes. So if you pray, if you are praying, if you are using that silence to pray, you grow. You grow internally, interior life ang tawag doon. No, na alam mong kapag nasabi mo na yan, sabi ni Pag Coco nasabi na. Perez, pag nasabi mo na lahat ng nasabi mo, nagawa mo na lahat na gawa mo, iwan mo na sa Panginoon, di ba? Ganun din. Sa makatuwid, ibig sabihin ko lang naman, tama yung sinasabi ni Santa Teresa ng Avila, no? Teresa de Jesus. Prayer is less thinking, more loving. Yun ang problema, no? Lalo na kapag ka, intellectually trained ka. Talagang yung temptation ba nung to think, to justify, to rationalize things, no? Oo. Kasi parang yan habit mo kasi yan And of course, naalala ko tuloy yung kwentuhan namin nung katrabaho ko. Alam niyo, bagong lipat lang ako bagong salta lang ako Nakakatuwa kasi gaya nga nung kanta ni Father Orlin, when I'm alone, you gave me friends. Lord, you are God, my provider. When I'm alone, you give me friends. When I am weak, you give me strength. Ang daming references. Hindi na natapos yung discourse ko. Ito talaga yung ganito lang talaga magkwentuhan nila yun. Yung praxis siguro. Magtalo na tayo dun sa praxis. Ito, natutunan ko to sa prayer and life, no? Sa Oración y Vida. Ni Father, kalimutan ko na. Capuchin. Larrazabal? Larrañaga. Ignacio Larrañaga. Spanish friar na doktor ng psychology, doktor ng philosophy, doktor mga libro, no? Basta dalubhasa talaga siya. Pero ito, it's a praxis na not necessarily he invented or discovered. It's actually an integration of what has been taught by practitioners, turned professionals, turned masters, but all this time, they're always students of prayer. That's the thing, actually. Actually, it's only us who regard them as spiritual masters. Teresa de Avila, Juan de la Cruz. But for them, kung sila tanungin mo sa mga libro nila, yung mga primary sources, the most evil, di ba? evil man, the most wretched human being, the student, always a student. Ignatius of Loyola, Bonaventure of Banyoregio. Bottom line, ilang bottom line na rin ako. So, yung how to make use of the silence if you find yourself into that situation. Of course, sabi daw, una daw. Puro to daw kasi hindi talaga to galing sa akin o kay Lennon. Lennon, magkuha ka na lang, pre, bat-in ka sa schema kasi nakalimutan ko yung schema natin. Sige lang, go lang. Tamang usapan talaga to. Ang una talaga daw is you acknowledge first what is there. No? Dasay. Joke lang. What is corporeal? What is physical? So, upo ka doon, no? Mag-ano ka sa silence, mag-meditate ka. Yung muna, kung anong nandoon. Una yan.
Address mo muna kung anong meron. Anong pinaka-meron na always available kahit hindi mo Ano yung term doon napapansin? ni Katawan mo. Simona Weil? Attention, no? Dapat maging attentive ka. Okay. Tension. Tension to details ba to? Hindi. Pero actually, magagamit mo yun. Attentiveness to yourself. And it always begins with your physical self. So, your body. Kaya nga, yung sa mga formation ngayon, mapapansin mo, meron niya PPSI. Ano yun? Okay. May PPSI. PlayStation Connect. Ay, hindi. May PPSI. Hindi, ano ito, sa iba kasi PPSI, iba kasi MBSI, iba BMSI. Pero bottom line yan, physiological, psychological, spiritual integration. Okay. Paano yan? So meron nga BMSI, so body, mind, spirit integration. Okay. So katawan muna. Physiological So katawan muna. So kung physiological, of course you have to acknowledge everything that is there, corporeal na na existence Di ba mo. pre, parang minsan kasi syempre parang nakaka-tempt na isipin na bahagi ba ng pagdarasal yun? Naisipin ko na masakit yung kamay ko o masakit yung likod ko. Sabi ko nga sa iyo pre, sabi nga daw sa tradition si Teresa of Avila was found by the devil praying habang tumatay. Yan na yan. Sabi nung demonyo daw, Mother, natay ka, nagdadasal ka, hindi ba nakakabastos ka niya sa Panginoong Diyos ng mga hukbo? Tumatay ka, kadiring gawain yan. Sabi ni Teresa, ang lahat ng aking buong pagkatao, buong katawan ko ay para sa Panginoon. At ang lahat ng lumalabas para sa iyo. Gaga talaga Teresa de Avila. Prayer is a practical thing, no? Yung mga nagsasabi otherwise, medyo questionin din natin. Exactly. Kaya maraming naluloko ng mga appointed na diba? Kasi pag sinabi nilang yun na wala namang sinabing provision ng Panginoon na hindi tayo mag-establish ng relasyon sa Kanya na malalim na to the point na hindi natin kailangan mag-question. Kung maghanap kayo ng batayan sa Biblia, ang buhay ng Propeta Jeremias sa isang napakagandang halimbawa. Sabi niya, manloloko ka, niloko mo ako. Gusto ko yan, yung ano na yan. Hinulog siya sa balon. But wala siyang ibang ginawa kundi gawin lang ang trabaho ng Diyos. Mag-preach, mag-prophesy. Ayun, galit yung mga tao sa akin, hinulog siya sa cistern, sa balon. Yung sabi niya, you duped me, Lord. Manluloko ka, niloko mo ko. Ako naman, nagpaloko ako sa iyo. Pero after noon, the point there was, meron talaga, may specific points in our lives that we will be questioning, we will be asking, we will be tawag mo dito, we will be having intense emotional moments with God. Kapag wala tayong ganong malalim na emotional foundation, wala tayo, puro lang tayo transactional, hindi na siya Diyos, kung na siya ATM machine. Ayun ang delikado. Pengi ako sa katapusan madadali na, maririmata na yung aking sasakyan, hindi mahuhulugan. Pengi ako ng panghulog. So ganun pre. Kaya yung una ay maging attentive ka dun sa kung anong meron sa katawan. Tapos attentive ka sa emotions. Ang pinakauna talaga dun sa katawan, example, ang most practical talaga. Kaya nga siya guided meditation actually helps to process the silence. The most fundamental thing is to acknowledge by breathing. Okay. Yeah, breathing exercise talaga. Kaya of course, iba yung ruwa, the spirit, breath. The spirit na breath ng Panginoon naramdaman ng tao na sa ilong niya galing sa ilong ng Diyos. Breathe.
into the nostril. So, how many of us right now, kapag narinig nyo na itong podcast, kahit kami ni Leno, habang nagsasalita kami, hindi namin napapansin na, yung fresh yung hangin na pumapasok sa ilong. Tapos lumalabas sa bibig. Hindi mo pansin niya pag nagmamadali ka. And after that, you begin to look into what's going on in your body. So, use that breathing also. Siyempre, malalim dapat yung breathing. Sabi nga nila, 5 seconds of deep breath. Yun daw yung pampatulog. Inhale, no? Tapos exhale. So, 5 seconds. Inhalation. Inhalation, 5 seconds. Kung gusto mong malalim-lalim, if you want to really enter into the meditative stage, at least 10 to 13. Ano yun, pre? I-hold mo? Parang i-inhale ka, tapos i-hold mo? Hindi, gently. Wala siyang hold actually, yung tinuro sa akin. Yung iba kasi nagtuturo may hold. Yun nga ang inisip ko hold. Parang haba naman nun, 13 seconds, 10 seconds, i-hold mo yung gano'n. Actually, kaya nga ang sa amin, when we were younger seminarians, talagang talaga. Hindi kami tinuruan agad mag-meditate. Tinuruan kami huminga ng tama. So gano'n, unti-unti na paghinga. 10 seconds. Talagang you will really be mindful na pumapasok talaga yung ilong. Yung ilong. Yung hangin sa katawan mo sa ilong. No? Actually, Tapos mararamdaman mo nag-i-inflate na yung tiyan mo eh. That's the indicator na tama yung breathing mo. Pag lumalaki yung tiyan mo. Kasi nga naman, pag yung lobo, nilagyan mo ng hangin, lumulobo nga, kaya nga lobo yun eh. Kung nadi-deflate yun nga, mali yung breathing. Then after that, when you feel that it's reaching your gut, it's reaching the innermost, yung pinaka-center ng ano mo. Well, disclaimer, sa mga kaibigan namin na traditional din medyo new age pakinggan, di ba? Pasensya na kayo yun talaga yung tinuro sa amin. Oriental lang. Oriental lang. Yeah. It's a dialogue really of Western and Eastern spirituality. Pero nga, if you, mga chakra points di ba? Chakra, alam ko, nakuha ko sa Naruto. Di ba, yun, nandito raw yung sa chan, yung chakra. Kaya nga dyan nakakulong si yung QB. Kurama. Saan talaga tayo napunta? Sige, yun. So, hihinga ka. Tama ko sa 13 seconds. Habang hihinga ka. Napifeel mo na yung hangin. Yung exhalation mo, gently din. Okay. Gently din. You just feel it. Dapat kasi as natural as it comes eh. So, kung hindi mo kayang huminga hanggang 10 seconds, it's completely okay. Kasi parang yan kung halimbawa kung kayo nag-weights kayo, nagbubuhat kayo, no, nag-weightlifting kayo. Hindi naman kayo sisimula sa 50 kilos. Namin ni Russell. Nagbubuhat kami ng kutsara. So gano'n. Simula ka na dumbbell ka muna. Kapag medyo bibigatan mo na konti yung dumbbell mo. So dapat umpisahan muna dun sa pampatulog, yung 5 seconds. Patulog, okay na yan. Tapos mararamdaman mo, medyo nasasanay ka na. 8 seconds. Nasasanay ka na, 10 seconds. Hanggang maramdaman, natural lang siya. Hindi siya singhot ha. Hindi siya singhot at buga. Hindi siya hit buga pala. Hindi siya exercise na parang nag-aerobics ka. You just allow it naturally. Then after that, mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng katawan mo. You have to take notice. Notice mo. Halimbawa hindi ko napapasukin yung mga details kasi may mga interpretasyon yung mga psychologists doon na kapag masakit daw yung ganito mo, baka anxious ka. Pag masakit yung ganon mo, stubborn ka, nagre-resist ka. Masakit yung buo. Pag masakit yung buong pagkatao mo, baka Pilipino ka, nasa maling bansa kang pinanganak. Hindi ko alam. Anyway,
Halimbawa nga daw, nase-sense mong masakit ang ulo mo, mina-migraine ka. Okay. Ngayon mate-tempt ka na naman, mapapa-overthink ka. Akala ko ba 'pag meditation mare-relax ako, bakit sumasakit ulo ko? Yan ang problema nga. So, ang practical thing to do is you focus your breathing onto that part. Paano yun, pre? Paano yung Habang pag-focus ng breathing doon sa part na yun? What do you mean by that? you focus your attention on that headache. Okay. Kasi 'di ba usually tayo, we as much as possible, we try to avoid pain. Oo. We divert it, kaya nga grabe tayo ka-addict sa social media eh. Kasi yung sugat ng bansa, ayaw nating pakilaman yun. Basta walang pakialam sa akin. Basta hindi ako yung Basta, oo. Kaya kahit sa ano natin, sa mga kilos natin, sa sarili nating mga pagmamahal natin sa sarili natin, kapag kaya nating ignore yung pain, wala naman tayong pake. Pero pag talagang crippling na at naapektuhan na yung trabaho, yung relationships, tsaka natin nasikaso. Pero ganun nga yun, dapat mo i-face siya head on. Okay. Kaya sabi ni John Green, di ba, sa Faulty Nurses, pain demands to be felt. Exactly. And it's actually a very practical thing. It helps the meditation. Kasi after mo i-resolve yun, bago mo siya, tsaka lalalim ka pa lang eh. So know that these things are actually happening simultaneously. So habang sumasakit ulo mo, you will really have to expect na talagang ang dami mo, nag-iisip ka, may nararamdaman ka, everything. Rationalization. Pero yun nga eh, yun yung focus ng meditation. You have to just let go of the control. Kasi the more you're controlling, the more you're trying to process everything, you analyze everything, putik lalo sasakit ulo mo niya. So you just watch those thoughts. So hindi ka muna hindi ka muna maglalagay ng judgment dun. Kuwari, masakit yung ulo ko. Wala. Hindi mo muna siya sasabihin na masama to kasi ganito, mabuti to kasi ganito. Oo. So aware ka lang na masakit. Suspend mo lahat. So suspend mo lahat ng judgment mo. Sa phenomenology, epoche. Yan, favorite word ko yan sa phenomenology. Epoche. Blank. Blank lang. Kwan lang. After that, of course, you will realize that you are a feeling being. Oh, okay. So, after the feelings ng sensations mo, ng body, ano yung nafe-feel mo ngayon as ikaw? What are your emotions? Mapapansin mo na dyan ngayon, nag-emerge na yung mga most dominant feelings of the moment. Mm-hmm. Nasinghalan ka ng boss mo, kaya na-reject ka ng nililigawan mo, talagang nag-aalab yan. Mainit-init na balita yan. Kumbaga parang ganun yung dating yun eh. Nangingibabaw yan. Nangingibabaw. You have to acknowledge first yung mga nangingibabaw na feelings. If you feel unhappy, if you feel depressed, if you feel lonely, you feel anxious, you feel angry, you name it. Name it. Just acknowledge it. But you don't have, ito yung point naman dito, practical tip number, I forgot Infinity. na. You don't have to entertain it. Acknowledgement does not mean entertainment. Anong pinagkaiba, pre? Huwag mo sayawan. Yun nga yung bottom line doon. Yung if you feel it, napansin mo, napagalitan ako ni Rector, napagalitan ako ni Bossing kanina. Nabobobohan ako sa sarili ko. Just watch it. Just observe how it operates on you. Kasi ang pretext natin dito, you are in the presence of God. So you are not doing meditation to be the judge of yourself. Okay. You are actually making yourself more present in the presence of God. You are in the presence of God. It makes you aware that you are in the presence of God. Kaya nga yung mga opening ng prayer na ngayon hindi na let us put ourselves in the presence. Sino tayo para maglagay natin ng presence? sa presence?
Mayabang masyado. Let us be mindful that we are constantly in the presence of God. Kasi we are created by God eh. The moment that we are not in the presence of God is the moment we choose to sin. Even then, it does not change the fact that we are in the presence of God. Kaya nga siya sin. Kasi harap-harapan ng Diyos natin ginagawa yun eh. Kasi wala namang lugar para matakbuhan ng awa at pagmamahal ng Diyos, diba? Exactly. Tayo lang nakatalikod. Baga para kang natagpo ang nakahubad pero instead natakpan mo yung private part mo, tinakpan mo lang yung mukha mo. Oo. Para hindi ka makita. Hindi mo sila makita pero nakikita ka nila. Parang ganun ba? Sana ako. Ayun, yung after the emotions. So, hindi mo entertain. Just be aware of them. Kasi yung emotions natin, they are parang CD yan, no? Nababurn yung memory, di ba? Mm-hmm. So, always connected yan with the memory. Mm-hmm. And memory is always connected with thoughts. So, after mo ma-feel yan, malamang yan, meron talaga, may papasok na thoughts dyan. Ang isa sa mga classic dyan na darating is yung mga what if. Okay. Bawa, binasted ka nga. O kaya, ginost ka nung ka-talking stage mo. Ang mga what if mo dyan eh, what if dapat hindi ko pala sinabi yun sa chat? Dapat pala ang style ko eh, nagpa-mysterious ako. Kasi daw dapat pa-mysterious ka. Dati hindi ka open ng open. Ngayon hindi ka na pinapansin. Self-loathing ka na. Self-hatred ka na ngayon. Hirap niya, no? So, what ifs? Tapos kasi actually yun daw yung favorite trick ng devil sa kanyang playbook. Yung pag-isipin ka ng mga what if. Oo, what ifs kasi yun yung time consuming yun eh. Yeah, that's true nga, no? Oo, kasi una, kahit nga Panginoon, hinayaan mangyari yung dapat mangyari. At yung nangyari na, hinayaan niyang mangyari. And here you are, wasting your time, judging yourself over what never happened. Diba? So let's be mindful that kapag pumapasok talaga tayo dito sa mga ganitong aspects ng spirituality, we really have to acknowledge na it's always us in the presence of the Lord. And if we are trying to remain in the presence of the Lord, of course, somebody out there is not happy that we are in God's presence. Mm-hmm. That's why that entity is doing everything that they can to disrupt us with all these thoughts, with all these emotions, distractions. Di-distract talaga. Kasi after niyan, pag na-sense mo na yung napapansin mo lang, pinapanood mo lang everything, the key here is nature eh. Nature. Just allow nature to do the work. Just like kapag nasa breathing ka na, pag pumapasok ka sa breathing, you just allow nature eh. Okay. Mm-hmm. No? And then you enter into your human nature. Diba? Yung bodily senses mo. Sinasabi ni John of the Cross, hindi ko alam kung tama lang interpretation ko, pero if you're entering that, kapag lumalalim ka, even the senses get suspended eh. And you are not the one suspending it. Hindi ka lang sususpend nun. You just mag-enroll ka lang sa process, mag-enroll ka dun sa moment na yun. Of course, it's always grace, pero suspend yung senses mo, then the emotions, after acknowledging them all, mapapansin mo they're just flowing. Naturally, they will just mawawala siya. So, papalitan siya ng bago na naman. Depende sa disposition mo. Kapag sobrang intense yung naging araw mo, you don't expect to be that peaceful eh. Mm. And it's completely okay. Kasi dun nga pumapasok yung may mga consolations na desolations pala.
Okay. Ano yung what do you mean by that, Sel? Technical Desolations, technical term. consolations. Oo. Consolation kasi yung ang technical na definition niyan is yung if you feel, if you acknowledge, if you recognize that you are in God's presence, you feel consoled. You feel every kind of good feeling. Good shit, Parang pare. nawala na lahat ng mga problema mo, no? Lahat nung dala-dala Dopamine, mo. para kang dopamine rush ba tawag doon? Pero in the spiritual sense, no? And desolation is parang tuyot na tuyot, parang walang tigang. When the well runs dry. When the well runs dry, is Thomas Green. No? Wala talaga. And sabi ni Ignacio, ingat kayo hindi lahat ng parang desolation. Desolation talaga. Minsan, consolation yun. At hindi lahat ng consolation talaga. Kasi temptation yun ng demonyo para i-distract ka. Ayun nga, pre, no? Kasi minsan nga, napapansin, you are thinking again eh. Okay. You're thinking again, you are imagining again. Talaga, the mad lady in the house, it's imagination. Paano mo ma-distinguish yun, pre? Yung kung sino yung nagsasalita ba? Kung ikaw ba yun? Kung yung demonyo ba yun? Kung Diyos ba yun yung nagsasalita while you are meditating? Kasi ang hirap nun yung mga distractions eh. Di mo alam minsan eh. Discernment of spirits. Oh, yan. Diba? Sinasabi ni San Juan, diba? Test every spirit. Kung sa Diyos yan, you will feel certain kind of things. Kung sa Diablo yan, you will also determine. Ngayon, ang crucial na agent yan is yung ikaw. Mm-hmm. How docile are you sa spirito ng Panginoon? Kasi kung mas docile ka lang sa sarili mong spirito, wala rin. Ikaw lang din maririnig mo. And you will have to let go of the control. Mapapansin mo pag ikaw lang nagsasalita sa narrative mo kasi ikaw yung may control ng naratibo eh. Oh. Parang mga administrasyon na hindi nakikinig sa tunay na yun ang bottom line dyan. And it is never easy. It's never easy. Talagang doon ka nga, lagi kang mawawalan ka na ng gana kasi hindi na magpo-progress sa spiritual life. Kasi no amount of human validation can really suffice what you're actually experiencing. Ito na, pupunta na ako para makat ko na yung the bottom line after all this, with body, with mind, the spirit integration. At some point, the Lord is generous enough to allow you to experience Him. And during that moment, upon letting go of the control, you'll begin to realize na it's not about the length. Hindi siya sa length nung time. Hindi mo nga mamamalayan kung minutes ba siya or seconds lang siya or oras na siya. Hindi mo alam. But you're just there. And you will feel that you are like a rock. Physically, you're like a rock. You're just there. You're sitting in wherever you are sitting. Humihinga ka. You're just a rock, unmoved rock. Para kang parte ka na ng upuan. Para kang extension ng upuan. Then you can see the scenes, yung mga senaryo ng nangyari sa araw mo, nangyari nung nakaraan, you just see them flowing naturally. You're just feeling the surge of emotions here and there. And you just feel that peace. Who becomes a person in front of you? Who becomes an encounter, yung peace na yun. And it's not about us eh. Yun nga, bottom line nga ng kwentuhan natin dito. Yung silence, regalo siya ng Diyos sa gustong mag-avail ng silence. Maganda yun. Sa gustong mag-avail.
So, Gusto kailangan mag-avail. ikaw muna yung ano, 'di ba? May Oo. will mo. Implicated yung will mo. Hindi, part lang yun. Mhm. Kasi yun yung isang danger dun eh, na Okay. isipin natin na sa will natin nanggagaling. Hindi, even the desire to pray kasi is a gift from God eh. Mhm. Kasi pag inisip natin yan sa atin nga yun, Nababalik dun sa hindi ano, nga, tayo na, babalik na naman tayo dun na tayo naman yun. So it's parang ano siya, para siyang once in a lifetime experience. Mhm. It's always like, and it's always meant to be that way. One genuine experience cannot be replicated. Kahit sabihin mo na, ganito ako umupo nung araw na nagka-religious experience ako. Kahit same oras. Pag hindi ka na, pag wala sa disposisyon. Kasi yun nga eh, it's something na you will have to let go. Let go of the No? control. Oo. Yun nga, yung sinasabi ng mga masters natin, na pwede nating i-synthesize dito, dalawa siya eh. It's very important to approach the Lord with a clean heart. Okay. So kapag nararamdaman natin daw, sabi ni Thomas Green, if you feel that the well runs dry, tuyo na. parang natutuyo yung spiritual kasi, life, walang consolations, kasi walang nung una kasi console ka, nagsisimula ka, first year ka sa seminar, second year ka. Ang analogy ni Thomas Green dyan, para kang bata na nilalagay ng tatay niya sa kanyang balikat, and you begin to see the world so differently, the way that you're seeing it now. Tulad yan, deacon ka, ako, government employee. Pagka, pagka nilagay ka sa shoulders ng ama mo you begin to see the world differently. Pero the time comes na ibababa ka ng tatay mo. And you will see the world again the same way as the normal, the same way. And doon, masasabi mo, hindi na ako mahal ng tatay ko kasi yun yung analogy niya sa consolation and desolation. Ngayon, it's a way for us to be purified. Kasi we are imperfect people eh. So, purification. Pero here comes the other important aspect, which is yung sinasabi ni Bonaventure sa Itinerarium Mentis in Deo, ad Deum. Makasalanan ka o hindi, kung gusto ng Diyos na tagpuin ka niya, tatagpuin ka niya kasi mahal ka niya eh. Siya yung sinabi mo nga, 'di ba? Siya yung unang gumagawa. Siya yung unang nagfa-first step. So hindi nagko-compete yung dalawang schools ng spirituality na yun. Ang bottom line lang talaga noon, kapag if you want to embrace silence, you have to acknowledge that you have to be purified first. But you also have to acknowledge that it does not totally depend on you. Hindi siya sa quality ng meditative music na ipi-play mo, na binabayaran mo ng 150 sa Spotify kada buwan. Hindi siya sa lambot ng cushion. Hindi siya sa lambot ng cushion o sa lamig ng aircon o sa lawak ng kapatagan o sa dami ng puno. The Lord will meet you when He wills to meet you, and when you deem sa sarili mong disposition na ready ka na i-meet siya. So, possible yung kahit nasa gitna ka ng ingay, nasa gitna ka ng activities, possible yung you can enter into silence, into meditative silence. Ako naniniwala ako. Oo, kasi kung hindi, we're screwed. Ganun ako ka-human about. Nasasabi ko to kasi merong matanong sa puso ko nung nasa loob ako ng seminaryo na, ito ba dapat ba talaga rutinary natin tong ginagawa? Of course, bawal mang question doon. Pero yun yung
Oo, compliant siya. You'll have to sit there, you have to grapple with your emotions, with your thoughts, with your feelings, with your plans. Grabe ang planning ko noon. Para ako naging interior designer noon, naging event organizer. Dami kong pinaplano. 'Pag meditation time, doon ako Do'n ka nagpaplano, kasi nagpaplano? kahit ano ako, dapat ganitong araw, meron ng ganitong ganyan. Ta's isa-suggest ko sa meeting na ganito. So wala, Iyo did I fail as a seminarian? Probably. Hindi ko naman 'yun i-de-deny. Did I fail? Did I miss the whole point of meditation being an essential life of being a religious? Maybe. Sure. Kung oo, puwede. Pero at the end of the day, it's not only about me. And it's totally not about me. Yung aspect dun na ako tatagpuin ng Diyos as I am, yun lang yung about me. Pero the entire operation, even the desire to praise, the desire to desire the Lord. Hindi, it's not something na nanggagasa kasi nothing good comes from a bad guy like me, eh. So it must be from somebody who is truly good, 'di ba? Mhm. Yun yung kaya, in a way, lumagpas ng isang oras 'to. Pagbabasahin niyo yung mga primary sources, yang spiritual exercises ni Mhm. Ignacio, yung Way of Perfection, yung Mansion ni Teresa, Dark Night of Zo Dark Knight also. ma-e-encounter diyan the all good, tapos the Mhm. purification, Yung mga libro ni Thomas Green na kanina pa natin binabanggit. yan, yung Napakaganda, mga napakalaki tulong. psychology. Ayun, so yun na rin yung aming suggestment. Yun na nga yun. Ah, simulan niyo sa Opening to God ni Thomas Green. Yan talaga yung Opening to God yan, yung Mm. una niyang libro. Yung When the Bell Runs Dry, volume 2 yan, eh. Kapag kaya na yung pagka dumating na dun sa 'Pag pagkakataon naiintindihan na niyo na yung sinasabi namin na konti na, kahit parang gusto kong magdasal, nagsimula ako mag-rosary para tahimik yung puso ko, pero bakit I ngayon parang wasted wala na? 30 minutes. Mm. I wasted 30 minutes, I wasted 1 hour ranting, tapos parang nagmumura lang ako sa loob ng Adoration Chapel. Kaya Pero maintindihan ayan, naano na natin na halos lahat, yung proseso. Hindi naman siya uniform. Sabi mo nga, hindi naman siya uniform na experience para sa lahat. Pero at least, in a way, very practical na process, no? Paano mo naman i-close ngayon? Ikaw, personally, kasi I think bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong sarili-sarili tayong ritual. Paano mo i-close yun? Kasi very important yun, di ba? Kahit sa psychology or sa kailangan may closing ka sa lahat. Oo nun, dapat may closure kayo. May closure, oo. Sure yun. Meron ba? Okay. Well, di natin alam. Malay ko, ako alam ko. Ako, Well, ito theoretical muna. sige, go. Theoretically, parang misa yan. Mhm. Ang closure niyan lagi is you will be feeling such such a great desire to do something. Kaya misa kasi, di ba, Oh. Go. go, Yeah. go, do this, glorifying the Lord by your life, go, preach the gospel, go. Ganun din, upon feeling that kind of, parang ka niyakap ng pure goodness, kumbaga, parang, alam mo yun, pag puro, yung pag Mm. something is puro, di ba? Yeah. Uminom ka, purong gin, walang chaser. Walang bulag. Alam mo puro yun. Oo. Alam mo puro yun, di ba? Ganun. Parang gano'n na kumain ka, purong asukal yan, walang halong kape, di ba? Ganun, parang yung sinasabi ni Monsignor Jerry nga noon, pag binabad mo yung sarili mo sa tubig, mapupuno ka ng tubig. Binabad mo sarili mo sa apoy, mapupuno ka ng apoy.
Binabad mo sa sarili mo sa Diyos, mapupuno ka ng Diyos. Parang gano'n, puro talaga, mapupuruhan ka. Pupuruhan ko na kayo, eh. Kaya, may inclination ka to do something Mhm. bigger than you. So, sa tingin ko, the way to close it is pinaka-practical naman, yun theoretical yun 'no, Mhm. axiomatic siya. So, ang pinaka-practical naman na ako, personally what I apply, is always in gratitude. Hindi ingratitude na one word, oo. Ingrato. Oo, walang utang na loob. Ah, Magpapasalamat pa rin, "Lord, salamat sa kabila ng lahat, sa kabila ng kakupalan ko, pinahintulutan mangyari 'yan." It's gratitude. Ah, Ngayon, whatever ritual you want to do, I think it's also important socio-culturally and even personally, 'no? Ako nga i-develop, sa office 'no, Oo. hindi siya prayer 'no, pero sa office, nabasa ko kasi yan, you have to have your opening and closing ritual sa work, eh. So what I do, para ako nag-o-open ng restaurant. So 'pag Pero pumapasok ako ng office, pagka ano, kahit malinis yan, siyempre laging malinis na yun, eh. Pinupunasan ko yan ng alcohol, i-sprayan ko alcohol, then punasan ko ng tissue yung Mhm. buong work table ko. Then after office hours, itatago ko na lahat ulit sa drawer yung gamit. Walang naiiwan sa table, kahit ballpen, kahit isang Mm. pirasong papel, wala. Punasan ko ulit yun to close. Sabihin, close shop na. End of business for the day. Tomorrow is another day. Gano'n din. Yun yung importance ng rituals, hindi lang siya nandiyan para imbe-imbento lang. It's it's a setting of the mind na you will be entering, you enter, then you leave. In a way, papasok ka ulit doon in some way, may delineation ba kumbaga. Mm. Although it does not make us, parang compartmentalize. Yun nga ang problema diyan kasi babalik yung sa akin yung tanong na, ibig sabihin dun lang ako mabait, pagkadating sa bahay demonyo ka ulit. Hindi, yun nga, kumbaga it's just a ritual to close what you did Mm. that moment. Kaya nga I think the safest way is to be thankful, gratitude. So whether or not you have your own ritual, but if you can end it with gratitude, I think, it seals the deal off, parang gano'n, So, goods tayo ngayon boss. gratitude kahit na desolate, kahit na mm. Oo, oo naman kasi yun nga, kahit sa sarili mo nga kung hindi ka sure, halimbawa talagang sa pinakasinserong pamamaraan, talagang sinabi mo na, "Lord, hirap na hirap talaga ako ngayon, promise. Hirap na hirap talaga akong i-let go ang control. Pero sincerely gusto ko talaga makipag-isa sa'yo sa oras at hindi ko talaga maramdaman, tinatamad talaga ako, inaantok ako at nabubwisit ako. Pero salamat Lord. Salamat Lord kasi alam ko kung ano man yung kalooban mo yun, eh. Talagang ah, there will always be something good na makukuha mo dun. Tulad dun, lalalim yung emotional relationship mo sa kanya, eh. Yeah. 'Di ba patron ng Madrid si San Isidro, Mm. yan mga best examples yan. Master din ng prayer yan si Isidro, hindi lang nagsulat ng libro yan. Ginawa lang yan araro, Mm. magtanim, mag-ani, bayo ng palay kung may palay diyan sa Madrid, baka wheat. Weird, Pero yan, pupunta yan sa simbahan ng umagang-umaga, sasabihin niya, "Bossing, andito si Isidro." Alis na. "Lord, it's me." 'Di ba? Ay, gratitude. yung yun yung nun,
mapapansin mo na may nag-aararo na daw yung anghel. Iba-iba sa ano. Kaya siguro isa sa mga lesson din na ngayon kailangan ko rin sabihin sa sarili ko, huwag mo ikukumpara yung experience mo sa experience ng iba. Dati baliw na baliw kami ni Lennon, narinig namin lumulutang si Dominic Savio, gusto rin namin lumutang noon, eh. Di lang namin na-discover yung marijuana pa noon, pero kung baka siguro natuloy yun. Lutong na lutang yun, pre. Pre, bago natin i-close ito yung isa sa pinakamahaba nating mga episodes after a while, na naman. Ano rin naman, justify din naman, maganda yung usapan siguro curious yung sa mga listeners natin. What do you take yung pag nakatulog ka, nagme-meditate ka, nagdarasal ka, nakatulog ka. Kasi di ba, napag-usapan na natin yung attentiveness mo dun sa body. Bahagi yun essential yun. Paano pag nakatulog ka? Kasalanan ba yun? Ano yun? Ano yun? Di ba? Actually, nasagot mo na. Oo. Attentiveness to the body. Mm-hmm. If you're tired and you're really sleepy, you sleep. Pagod ka nga Yung sinasabi nila, depende rin sa case basis yun. Sinasabi ko to sa context ng ikaw, no? Mm-hmm. You are entering doon sa personal time talaga sa Panginoon. So not necessarily i-schedule ito, no? Kasi hindi mo na ako seminarista halimbawa nga, ang intent ko, halimbawa ngayong gabi, bago ako matulog, gusto kong pumasok sa ganung paraan ng pagdarasal. Nakaramdam ako ng antok at nakatulog ako na hindi ko sinasadya. Alam ka namang, i-guilt trip mo pa ba sarili mo noon na sama-sama mong tao, tinulugan mo ang Diyos. Diyos ko, baka naman mas kailangan mong mas kailangan mo ng pasensya sa sarili mo kaysa pasensya ng Panginoon, di ba? Although naging katatawanan yun, sleeping with the Lord. Yes Lord, kasi tumatango-tango ka. Pero I think it's a completely bodily function. Mm-hmm. Kaya kasi sabi ko dyan, prayer or meditation is a conscious thing, is a conscious act. Kaya hindi siya passivity. Hindi siya passive. Ibig sabihin nun, nung sinabi namin na i-acknowledge mo yung bodily needs mo, you have to acknowledge your bodily needs. Pag natatay ka, tumakay ka talaga. O titiisin yun. Masama yun. Titiisin yun. Sasakitin ka nun. Kakasakit ka Defeats the purpose yun. Bubuhayin mo. I-integrate mo nga yung katawan mo Diba? Sasabihin ng iba naman, hindi, dapat sacrifice. Puta ka na. Sorry. Pero, sacrifice mo yung alam mo nga na pag ewan ko ba, iba kasing dimension talaga. I mean, ewan ko baka, well, we can always agree to disagree, pero ang nasa-sacrifice kasi, pwede natin sacrifice yung mga wants natin. Mm-hmm. Pero yung needs natin, not all our needs. Yan, sexual needs, pwede. For the sake of the kingdom. Bakit? Napatunayan ng Panginoon na kaya. Pero hindi, ewan ko, siguro napaka-modest lang ng mga evangelists, mga writers. Hindi naman siguro talaga nila na nagpigil ng ihi si Lord para lang mag-preach. Jumingil din siguro sa puno yun. Grabe naman ko. Hindi, kasi ang daming tao, hindi na siya naka-jingle. Maniwala na. Alala ko tuloy sabi nila. Pagagawa lang to Di ba yung sinabi niya kay Levi? Sabi ni Lord na, bago pa kita makita, nakita kita sa ilalim ng ng puno ng sycamore yun, di ba? Nathaniel yun. Kay Nathaniel. Nathaniel, sabi, isang Bible scholar. Joke lang naman siguro yung feeling ko, sabi niya. Kasi ang meaning talaga nun, tumatay siya sa ilalim ng puno. Di ba? Malay naman talaga natin di ba? Although, sinimbolize nila na fig tree sa symbol
skibidi, skibidat. Pero, di ba? The Lord finds you where you are. Yeah. So Minsan you find, minsan napapagod tayo kakahanap sa Kanya. Pero siya pala talaga yung naghahanap sa atin. Na nangyayari lang, hindi tayo nagtatagpo kasi hanap tayo ng hanap sa ibang lugar. Siya naman, punta siya ng punta kung nasaan tayo. Tayo yung alis ng alis. Kaya hindi, naalala tsaka ko, minsan hindi yun nga yung sinasabi natin, we are always at the presence of God eh. yan. Exactly. Nakatalikod ka sa kanya, nasa likod mo siya eh. Kada humaharap ka sa kanya, nakaharap siya sa'yo. Kahit nakatalikod siya sa'yo, nakaharap siya sa'yo. Yung Tayo ganun ba ang ibig dapat sabihin? maka-recognize. Kasi Yeah. minsan, yun nga, hindi natin nare-recognize. Parang yung di ba? Yung famous quote ni Augustine, di ba? Late I have loved you, love ever eternal, Beauty, ever ancient, ever new. Tapos, sabi niya, nandito ka lang pala. Ito lang pala. Di ba? Hinahanap-hanap kita eh. Nandito ka lang pala. Nasa loob lang kita. Parang gano'n. Grabe. Ang ganda ng ating usapan, Sel. I hope na yung ating mga listeners, yung ating mga kaibigan, mga kapanalig, mga katamang usapan na ina-enjoy din itong usapan na to, no? Hanggat maaari din, sana hindi nyo mapakinggan to kasi marami kayong itatanong sa amin. Baka makasuhan pa kami. Baka makasuhan, no? So, yung ating pong mga baka mapornada pa yung impediment. Mga impediment na erehe na si Nonsky. Kaya yung ating mga ano tawag doon? PS. Mga PS. Ito naman mga kuro-kuro lang po, no? So, disclaimer, hindi ito hindi ito official na turo ng simbahang Katolika, of course. Of course, hindi rin ito, although sinasabi namin na natututunan namin, hindi rin ito nagre-represent sa Society of St. Paul o sa mga congregation na kinabilangan namin. O yung mga parochial communities. Ito talaga ay purong kuro-kuro. Official na kuro-kuro. O kung ano man naalala lang namin, So, kung may tanong kayo, okay alam naman. nyo na kung saan kayo magsisend ng tanong. Kahit na suggestions po ng mga susunod na mga topics na gusto ninyo pag-usapan namin ni Russell. Alam nyo naman, open tayo sa lahat ng bagay-bagay sa ilalim ng araw. Pero syempre, kapag hindi namin medyo gamay, hahanap tayo ng mga makakasama na mga may interview. Sa susunod, mag-uusap na tayo ng politika na lang para... Oo, pre, para tumatanggap po kami ng sponsorship sa mga kampanya ng joke lang. Basta lang i-meet nyo lang yung aming requirements talagang kayo. Interview po namin kayo. Basta hindi po kayo appointed. Anyways, yun po, katulad nga ng lagi na alam na ninyo yan, kapag meron po kayong mga tanong or suggestions, you can contact us sa social media namin ni Russell ng Tamang Usapan o sa email, no? info@tamangusapanpod.com o tamangusapanpodcast@gmail.com at available. Medyo hindi pa solved yung ating problema sa Spotify. Oo, nawala na. Oo, nagkaroon ng problema na itong nakaraan. I think sa part nila yon actually yung problema. Pero available pa rin po tayo sa Apple Podcasts, sa Amazon Music. Kung hindi po kayo nakikinig dun sa dalawang platform na yon, ang suggestion po namin ay makinig kayo sa website natin. Available din po dun yung ating mga episode, no? So, ipopost naman namin sa Facebook yung mga links. Yeah. Oo. Siyempre, of course, ang higit sa lahat na nabunsod sa usapang ito dahil nga sa mga patuloy na nangyayari sa ating lipunan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya hangad namin ni Lennon dito sa ating munting talakayan na sa kabila ng mga ingay na ito, sana makahanap kayo ng kapayapaan sa katahimikan. Sa inyong sariling oras, sa inyong sariling pacing, sa inyong sariling mga lugar, disposisyon at katayuan sa buhay. Kaya ayun, muli ako si Russell. At ito naman po si Lennon. At ito ang inyong Tamang Usapan.
Usapang May Tama. Bye-bye. Alright, bye-bye.